dahil sa laki ng kontrobersiya tungkol dito, tila naglaho ang charter change o People's Initiative dahil ang unang pinangangambahan ay baka isali ang referendum na yon noong 2025 elections. Awa ng Diyos, hindi yun natuloy dahil nga masyado siyang kontrobersyal. Ngunit eto na naman tayo ngayon. Matapos na matalo o mabasura ang impeachment or attempt to impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, may dalawa na suddenly mayroon ng lumilitaw na mga proposals. Matapos na imabasura ang impeachment ni Vice President Inday Sara, anong unang nangyari? Naglabas ng listahan si Pangulong Marcos. May 15 kontratista na nakuha nila 20% ng flood control projects. O ngayon, bakit nakakonsentrate tayo dun sa 20%? Nilabas ba ni Pangulong Marcos kung ano o sino yung nasa remaining 80%? Dito pa lang kailangan na natin magtaka. At ang unang binato, si Senate President Chis Escudero. Pilit ng ilang mga miyembro ng mainstream media na idikit siya doon sa isang kontratista na nandun sa published list ni Pangulong Marcos. Sabi ni Senate President Chis Escudero, ang raceback na ito ay dahil sa napakalakas niyang pag-o-oppose doon sa impeachment ni VP Inday at sa kanyang boto para ibasura na ito, para i-uphold ang desisyon ng Korte Suprema. Topic natin ngayon, raceback at saka charter change. Ang saligang batas na, bago ang lahat pala, huwag po natin kakalimutan, mag-like, share, follow, at subscribe. Okay. Ang saligang batas ng Pilipinas bilang pinakamataas na batas ay dapat kumakatawan sa kolektibong kagustuhan nating mga mamamayan at kailangan ito ay tinataguyod ang demokrasya. Subalit, patapos yung rehimeng Marcos, ang pagbabago o pag-amyenda ng saligang batas na kadalasan itinataguyod sa ilalim ng mga mapagbalat kayong reforma ay paulit-ulit ng ginagamit ng mga politiko para palawigin ang kapangyarihan, pahabain ng termino o protektahan ang pansarili nilang interes. Ayon sa makasaysayang ebidensya at akademikong pag-aaral, ang pagbabago sa saligang batas ay madalas hindi tungkol ito sa kapakanan ng bayan, kundi sa pagpapalawig ng pansariling ambisyon ng mga nasa kapangyarihan na. Halimbawa, panahon ng diktadoryang Marcos Sr., sa saligang batas ng 1973 na pinatibay sa ilalim ng batas militar ang perpektong halimbawa kung paano ginagawang kasangkapan ang konstitusyon para i-legitimize ang authoritarianism. Si Ferdinand Marcos Sr., kumaharap na siya sa limit ng kanyang termino. Patapos na po siya sa ilalim ng saligang batas ng 1935. So, nagpakana siya ng isang Constitutional Convention noong 1971 para gumawa ng panibagong saligang batas. Hindi pa ba tayo nadadala? Matapos ideklara ang batas militar noong 1972, ginamit naman ni Presidente Marcos ang proseso para mapatupad ang parlamentaryong sistema na nagluklok sa lahat ng kapangyarihan sa kanyang pagkapangulo. Sila din ang gumawa ng mga batas para tuloy-tuloy ang pag-uupo ni Ferdinand Marcos sa pagiging pangulo. Nagresulta ito sa kanyang pamumuno sa pamamagitan ng decrees. Binigyan siya ng legislative powers ng batasang pambansa. Winasak nito ang sistema ng mga checks and balances. Ang pagbabagong konstitusyonal ni Marcos Sr. ay isang legalistikong panlabas na anyo ng pagkadiktadorya na nagpalaganap ng crony capitalism at paglalabag sa karapatang pangtao. Noong 1987 naman, so bago na yung saligang batas, nagkaroon ng People Power Revolution at nagkaroon ng panibagong saligang batas. Tatandaan po natin, nung si Cory Aquino ay niluklok sa kanyang pwesto, nung siya ay niluklok sa kanyang pwesto, ay ang una niyang ginawa ay nag-allocate sa sarili niya ng both executive and legislative powers. At siya din po ang gumawa ng desisyon na patuloy pa rin ang Korte Suprema na maging tagapangasiwa ng hudikatura. Sa 1986 Constitution naman, nakita natin na napakatinding reaksyon ito doon sa mga pangyayari noong rehimeng Marcos. Sa sobrang reactionary nito, marami ring mga nakalimutan or masyadong naging marami ang detalye. Halimbawa, doon pa lang sa pagdideklara ng batas militar,
Sobrang dami na ng mga safeguards nito. Ang purpose nito ay pigilan ang muling pag-usbong ng diktadurya sa pamamagitan ng mahigpit na term limits. Pinagbawal ang pag-aabuso ng ehekutibong kapangyarihan. Pero inadvertently, lumawak naman ang kapangyarihan ng lehislatura. Sa loob ng isang dekada, di rin sila nakatiis, sa loob ng isang dekada, sinubukan na kaagad ang pagbabago sa saligang batas. 1997, pinangungunahan ni Pangulong Fidel Ramos. Yung nangampanya siya para baguhin ang Constitution at alisin ang term limit sa pamamagitan ng parlamentaryong sistema. In other words, gusto ni Ramos ibalik sa parliamentary system nang sa gayon kaya niyang umupo ng matagal-tagal. Ayon sa mga kritiko, ang layunin nito pahabain ang kanyang panungkulan, ngunit napigilan nito dahil ang daming tumutol. Nung panahon naman ni Gloria Macapagal Arroyo mula 2001 hanggang 2010, habang humihina ang suporta sa sunod-sunod na iskandalo, pinilit ng mga supporters ni President Gloria Arroyo ang People's Initiative noong 2006. Ang idea noon ay para palitan ng presidential system, turn it into parliamentary, nang sa gayon, pag umupo bilang Prime Minister si Gloria Macapagal Arroyo, ay tuloy-tuloy ang kanyang pamumuno nang walang mga term limits. Binasura ito ng Korte Suprema ang hakbang dahil illegal ang pamamaraan. Ipinakita nito kung paano ginagamit ng mga politiko ang konstitusyon para makaligtas sa krisis. Noong tumatakbo naman si Presidente Duterte, kandidato pa lang siya noon, ayon sa kanya at ayon sa aming mga interview sa kanya, nakailang interview kami sa kanya, ayon kay Presidente Duterte, nung siya ay tumatakbo bilang Pangulo, wala siyang kakampi. Sa mga kongresista, walang gustong sumuporta maliban lang kay Congressman Alvarez. At may ilan pa, siguro isa o dalawa, parehong taga Davao. Pero ang bukod tanging mga gustong sumuporta sa kanyang kandidatura bilang presidente ay yung mga pinuno ng LGU, yung mga nasa executive. At sinabi, ang hinihiling ng nila ay ilagay sa presidential agenda ang pagbabago ng saligang batas para maging federalist and parliamentary ang sistema ng gobyerno. Sumang-ayon si candidate Duterte at the time dahil sabi niya, nakikita ko naman kung ano yung necessity for a good president to be able to continue serving. Gayunpaman, nung siya ay umupo bilang presidente, isa sa una niyang hakbang ay magtalaga ng komisyon para pag-aralan ang charter change. Laking gulat daw niya, ayon sa kanya, sa ilang mga issues na lumabas. Halimbawa, yung issue ng warlordism at yung issue ng insurgency. Sa federalist system, kung mga estado na ang paghatian ng mga areas dito, political areas dito sa Pilipinas, malaki ang possibility na i-target ng insurgency ang isang mahinang estado at mabilisan ng makakapagsisid sa republika ang mga ito. Gayon din ang mga warlords na hindi pa natin bulubusan na nagagawa ng solusyon o nariremedyohan. Ang existence ng mga warlords ay malaking threat sa ating demokrasya at lalong malaking pangamba ang haharapin natin kung hindi sila mapupuksa bago magkaroon ng proposals sa federalismo. Ang proposal para dun sa parliamentary system ay muling babalik doon sa issue ng term extensions. Ngayon naman, panahon ni Presidente Marcos, anong nangyari? Hindi pa nagtatagal, biglang may umusbong na People's Initiative. Napakatahimik, di natin napansin, pero iniikot na. Ano yung purpose at sinong nag-umpisa? Inumpisahan ito ng presidential cousin na si House Speaker Martin Romualdez. Mukhang hindi siya People's Initiative dahil inisyatibo siya ng ilang mga miyembro ng Kongreso. At ang proposal nila ay baguhin ang pamamaraan para makapag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Kita nyo, hindi masyadong halata. Ginawa nila so that yung proposal ay maaaring manawagan ng charter change ang isa sa dalawang katawan o dalawang chambers ng legislatura. Sa ngayon, sa ilalim ng saligang batas, upang makapanawagan ng Constituent Assembly, kailangan magkasundo ang Senado at ang Kongreso. Ang proposal ng Kongreso dun sa Congress, kunwari People's Initiative, ay maaaring kahit Kongreso lang o kaya kahit Senado lang, ay maaaring manawagan ng charter change at makakapag-convene ang Constituent Assembly. Masyadong madali. Bukod pa dyan, inamin nila na ang gusto ng mga ilang miyembro sa Kongreso ay ang isang unicameral system.
or babawas o kaya ang pagboboto ng Senado at Kongreso ay jointly. Ibig sabihin, ang boto ng isang senador katumbas lang ng boto ng isang kongresista. So, dahil sa laki ng kontrobersiya tungkol dito, tila naglaho ang charter change o People's Initiative dahil ang unang pinangangambahan ay baka isali ang referendum na yon noong 2025 elections. Awa ng Diyos, hindi yun natuloy dahil nga masyado siyang kontrobersyal. Ngunit eto na naman tayo ngayon. Matapos na matalo o mabasura ang impeachment or attempt to impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, may dalawa na suddenly mayroon ng lumilitaw na mga proposals. Tignan natin kung ano ang mga pangyayaring ito. Kumusta naman kayo dyan? Okay pa tayo? Ang unang biktima, hindi tayo nagtataka na matapos na imabasura ang impeachment ni Vice President Inday Sara, ano ang unang nangyari? Naglabas ng listahan si Pangulong Marcos at sinasabi, ito na, nagbubunga na po ang ating investigasyon sa flood control projects. Pero sabi niya, isipin ninyo, itong may 15 kontratista na nakuha nila 20% ng flood control projects. O ngayon, bakit nakakonsentrate tayo dun sa 20%? Nilabas ba ni Pangulong Marcos kung ano o sino yung nasa remaining 80%? Dito pa lang kailangan na natin magtaka. So, hindi nagtagal. Mayroon na pong panunumbat. Mayroon ng binabato. At ang unang binato, si Senate President Chis Escudero. Pilit ng ilang mga miyembro ng mainstream media na idikit siya doon sa isang kontratista na nandun sa published list ni Pangulong Marcos. Hindi kaya nakakataka yun? Mabilis sumagot si Senate President Chis Escudero at nagpanawagan ng press conference. Nilinaw niya, number 1, oo, kaibigan niya ang kontratista. Ngunit ang sinasabi ng media na napakalaking kontrata na inawardan di umano sa grupo na yon ay inaward hindi ni Senate President Chis dahil at the time, siya ay governor ng Sorsogon. Bukod pa dyan, wala man lang paper trail. Walang kahit anong nagpapakita ng relasyon niya dun sa kontratista na yon. O magkakilala sila pero dahil ito ay taga Sorsogon o taga Bicol. And therefore, natural, posibleng maging magkaibigan sila. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang pinaparatang sa kanya ay mere innuendo. Yung mga parinig, pataas kilay, pakindat-kindat, pero walang diretsyong akusasyon, walang ebidensya, wala man lang panawagan para sa isang investigasyon. Sa madaling sabi, nire-resbakan siya, sabi ni Senate President Chis Escudero. Ang resback na ito ay dahil sa napakalakas niyang pag-o-oppose doon sa impeachment ni VP Inday at sa kanyang boto para ibasura na ito, para i-uphold ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi niya, ang boto niya ay to uphold the decision, hindi dahil kakampi niya si VP Inday, dahil madalas nga mayroon siyang mga pagtutol sa mga either activities nito or hindi siya kaalyado talaga sa kanilang politika. Gayunpaman, bumoto siya pabor doon sa desisyon ng Korte Suprema dahil ito ay naaayon, ayon sa kanya, sa saligang batas. Hindi naman nakakagulat dahil mayroon ng mga parinig-parinig sa mga ilang mga supporters ni Vice President Inday Sara. Andyan ang mga pag-imbestiga sa mga vloggers under the guise ng investigasyon sa fake news. Pero bakit ang mga nasi-single out ay puro pro-Duterte vloggers? Hindi lang yan. May nilabas pa ang Vera Files ba yun? O PCIJ? Na di umano'y ang mga vloggers daw ay tumutulong sa disinformation, sa hyper-partisanship. Kataka-taka na ang mga vloggers na pinag-uusapan nila, puro pro-Duterte vloggers lang. At sabi nila, puro fake news. Ang laki naman ng katahimikan nila nung lumabas yung issue ng Common and Sense na walang humpay, isang PR company na nag-hire ng trolls na walang humpay na naninira kay Vice President Inday Sara. Di pa ba tayo nadadala ulit? Hindi tumagal ay mayroon ding mga lumabas. At nandito na po ang proposal muli para sa People's Initiative or Constituent Assembly for Charter Change. Inumpisahan ni Congressman Puno, Antipolo ito, representante ng Antipolo, at ang sinabi niya, dahil napakalaki daw ng issue tungkol dun sa salitang forthwith, kailangan daw baguhin ang saligang batas.
wow, babaguhin natin ang saligang batas para sa isang salita. Ayon sa kanya, nagka-issue daw sa interpretasyon nito, kung kaya't kailangan baguhin ito. Parang hindi parang mali. Gayun din, one day after that, si Senador Tito Soto naman ay ang nagsabing oo, baka kailangan daw ng charter change para daw baguhin o para i-define, hindi maliwanag ang salitang forthwith. Napakanipis at halatang halata. Dahil sa sobrang nipis nitong argumentong ito, karamihan sa atin dito, kitang-kita natin na padating na sila. Padating na ang issue ng charter change at padating na din po ang issue na ang pagtutulak nila nito. Hindi lang bilang supposedly paglilinaw daw ng saligang batas. Dahil pag kayo ay isang constituent assembly na, aba, malayo bang mangyari na sabihin ng House Speaker, andito na rin tayo, sige magsama na rin tayo ng ibang mga proposals para baguhin ang saligang batas kasi sayang naman ang oras. Hindi naman masyado silang halata, nakakaloka. Ang timing talaga dito, napakalaking pagsususpetsahan natin. Importanteng tingnan natin at kilatisin natin itong mga the moves ng ating mga politiko. Ang haba na ng kasaysayan natin na parating nag-propose ng charter change at walang mintis, walang exceptions in almost every single proposal to change the Constitution, may nagtatago na interest called term extensions. So, hindi pa ba tayo nadadala? Muli kong tatanungin, nakailang tanong na tayo. So, yan po. Ano sa tingin ninyo? Itong restback kay Senate President Chis Escudero, umpisa lang po yan dahil marami ng iba ng mga kaalyado ni Vice President Inday Sara ang nagsasabing napapansin namin na walang humpay na biglang nag-angatan ang mga trolls sa kanilang pages at yung paninira o napaka-harsh na kritisismo ng kanilang mga kalaban sa politika. Obviously. Pero itong charter change, kailangan tutulan ito. Hindi naman sa ayaw natin na baguhin ang saligang batas. Ang daming ang kailangan ayusin. Merong mga pwede nating paiklian o pag-igtingin. Pero tignan po natin unang-una kung ano yung mga hindi. Halimbawa, panahon ni Presidente Duterte, dalawa ang issues on charter change na siya mismong sumagot. Number 1, sa pagbabago to federalist and parliamentary system. Sabi niya, ayusin muna natin yung issues ng insurgency at warlordism at magpayaman tayo. Sabi niya, tinignan ko ang posibleng maging cost nito at grabe, gugutumin talaga tayo. Hindi nagtagal ang debate, nagkaroon na ng pandemya at hindi na natuloy ang proposal na yon. So, di ba? Mismo na at halos ito yung masaya kay Presidente Duterte. Sabi niya, siya ang unang nagsabing huwag yan ituloy. Wala siyang interes na palawakin ang powers niya, wala siyang interes na i-extend ang kanyang termino bukod tangi siyang naging exception dito sa mga proposals na baguhin ang saligang batas. Maaari naman natin i-considera muli ang charter change. Ano yung pangalawa na sinabi ni Pangulong Duterte? Nung may mga panawagan, o sige yung economic provisions na lang. At tinutulan nito ni former President Rodrigo Duterte, ito na, nung may People's Initiative under the Marcos administration. Ayon kay Presidente Marcos, o sige, pwede na kayong mag-charter change, pero dun lang tayo sa economic provisions. Take note, hindi sinabi ni Presidente Marcos kung anong mga provision na iyon. At inasahan nila na yung paniniwala ng mga tao na itong mga economic provisions ang naghihinder sa ating economic progress. Hindi totoo. Sinagot yan ni former President Duterte. Ang sabi ni former President Duterte, sa totoo lang, nagawa na natin ng paraan yan. Bukod sa naglabas siya ng executive order, ipinasok doon kung ano ang rules at nakalagay doon maliwanag kung anong mga provision ay hindi na nga nakakahadlang. Halimbawa, ang alam ng halos maraming tao na ang 60-40 ay required sa lahat ng industriya. Ayon kay Presidente Duterte, ito yung executive order ko. Binago ko yan dahil ini-issue yan, yung executive order na yan, in every presidency. Inililinaw kung ano lang ang mga industriya na kino-cover ng 60-40 or 90% rule or 100% rule. At sa totoo lang, those are only a handful. Ano yung mga examples nito? Manufacturing, pwedeng 100% foreign owned. Hindi po yan subject to any kind of sharing, 60-40 or otherwise. Ano yung mga restricted? Halimbawa ng mga restricted, paggawa ng armas, paggawa ng mga iba't ibang klaseng armas, kumbaga traditional na armas at ibang klaseng armas katulad ng biological,
chemical, etc. Lahat ito ay nire-reserba for fully Philippine-owned. Ano pa? Ownership of land. Natural. Limited resource ang lupa. Hindi maaaring basta lang natin igagawan ng exception sa saligang batas for foreign corporations to own Philippine land dahil hindi na nila yan BBT1. Ayon kay former President Duterte, once you give it away, once you allow foreign ownership on a limited resource such as this, baka gumising tayo minsan, wala na tayong lupa sa sariling bansa. Finally, di ba? Mayroon pa tungkol doon sa edukasyon at media. At lahat ito ay na-uphold na ng Korte Suprema in previous cases. Okay. So, bukod tangi si Presidente Duterte ang tumutol sa charter change, tumutol sa pagbabago ng forma ng gobyerno, na uunahin muna yung pagbabago ng forma ng gobyerno bago niya maasikaso ang poverty rate, ang literacy rate, ang progress ng Pilipinas, ang pag-ahon sa kahirapan ng ordinaryong mamamayan, pag-ayos o pagtanggal ng red tape sa gobyerno, pag-upgrade sa ating military. Unahin muna natin, sabi niya, ang paghabol sa infrastructure. Pag andyan na lahat, of course, pwede naman baguhin yan. Dahil ang saligang batas ay kumakatawan doon sa ating mga ninanais para sa ating governance. At nandito rin ang mga protective mechanisms para protektado ang individual laban sa lakas ng Estado. Abogado po kasi si Presidente Duterte kung kaya't na-explain niya kung bakit. Hindi niya sinasabing hindi dapat tayo mag-charter change. Ang sinasabi niya is hindi dapat tayo mag-charter change kung may isinaserve na pansariling interes ng mga taong nasa poder tulad ng term extensions, tulad ng pagpapalaganap ng kanilang mga dinastiya. So, of course, charter change should always be in our arsenal for the people. But it must be for the people and not for those who are in power who simply want to stay in power. So, ngayon, nakikita natin, bakit nagsasalita tungkol sa charter change? Sa panahon ngayon, kasi nakikita nila, mukhang unstoppable na ang isa sa pinaka-popular na kandidato for 2028. Paano sila magko-compete doon sa, sa juggernaut na yon? Sino ang maaaring tumutol sa isang kandidato na kahit ano pa ang ihagis nyo sa kanya ay hindi na pipigilan? Tuloy-tuloy ang trabaho kahit kung ano-ano ang hagis ng putik na ang binibigay, ang binabato sa kanya. Bakit? Charter change ang kanilang plan B. Plan A, siraan yung kandidato. Pag hindi nag-work, plan B. At habang nangyayari yan, siraan ng siraan, pati ang mga sumusuporta kay dambuhalang napakalakas na juggernaut candidate para sa 2028. Nagmimistulang mga, ano ba ang tawag doon? Langgam ang mga ito dahil palaki ng palaki ang popularidad nitong kandidatong kinatatakutan nila. Kaliwat kanan na nga ang paglalapas tangan sa saligang batas pagdating sa budget. Dahil kailangan nila ito para may lakas sila. Bukod tanging lakas nga nila ay nanggagaling sa pera. Samantalang ang kinakalaban nilang future candidate for 2028, ang meron lang siya pagmamahal ng taong bayan. Ng marami sa taong bayan. Sabi ni Mark, kahit umabot pa yan ng plan Z, wala pa rin mangyayari dyan. Walang mangyayari kung tayo ay mamanatiling matibay. Diba? Muli, papaalala ko, nagsasalita ng charter change ang mga katulad ni Senator Tito Soto at ni Congressman Puno. Pero ang gusto nilang baguhin, ayan iisang salita. Iisang salita. Forthwith. Isipin mo, ang igugugol mo ng oras, pera para to constitute yourself into a constituent assembly. And for what? Para baguhin yung forthwith? Ipa-define nyo sa Korte Suprema. Ay, oo nga pala, natatalo kayo dun. Yun at yun po ang nangyayari ngayon. Yun at yun po ang dapat pagtuunan natin ng pansin. Ito ang nangyayari, ito ang landscape, ito ang vista ng post-impeachment. Natalo sila sa impeachment, andyan ang resback. Dalawang klase, paninira sa mga supporters ni Vice President Inday Sara at tuloy-tuloy na pagtutulak ng pagbabago ng saligang batas nang sa gayon hindi na sila bababa sa pwesto. Diba? Shortcut. Hindi na nila kasi kaya na manalo in a fair fight, in a fair election. Sabi ni Ma'am Rita, klaro naman ang intention for wanting charter change now, regardless of the current situation of the country. Totoo yan, Madam. Ang linaw ng pagkasabi mo. Salamat po.
Sabi ni Ma'am Grace, instead of calling out contractors, bakit di niya kinall out yung mga tiwaling gawain ng pinsan niyang si Kim, Kim Bonjing? Gusto ko yan, ha? And the congressmen who support Tambi, kung sana tama ang mga pinaggagawa ni BBM when he started his presidency, di sana ganito kagulong Pilipinas ngayon. Di niya ba naisip? PhilHealth, GSIS, napalpak, walang concrete projects, pagbenta ng gold reserves, kaloka ka BBM. BBM never thought kung ano ang makakabuti para sa bansa and taong bayan. Sabi ni Kay Roy, bakit ba ayaw nila kay Inday? Ano bang meron kay Inday na halos ikamatay na nila ang pagpapabagsak ni Inday? Simple lang, hindi sila titiisin ni Vice President Inday. Pag siya po ay naging presidente, hindi niya titiisin yung mga gawain nila. Lalong-lalo na sa kinasasama ng taong bayan or kaban ng bayan. Sabi ni Ma'am Christine, TRD is so wise. Thank you, attorney, for detailing this. Opo, madalas po ang usapan namin na ganun at may mga saksi dyan sa usapan na yan. Sabi ni Sir Arsenio, deja vu daw. Parang bumabalik yung anino ni Cesar Virata sa kalangit nawa. Tanggal po si Emmanuel Pilaes. Same ba ng senior? Balik ba ng pattern ni junior? Tila ganun. Napakalimitado ng playbook ni BBM. Hindi niyo ba napapansin? Unang-una, ang bukod tangi niyang sagot sa lahat ng iskandalo, bagong publicity gimmick, bibisita, mamimigay ng something, magre-ribbon cutting, magpo-press conference, pero pa-wave-wave lang, pa-cute-cute lang, bukod tanging sagot sa lahat ng iskandalo, PR. Pagka malala naman, ang plan B niya parati ay palitan ng press secretary. Wala na talagang ibang bala. So saan po siya kukuha ng inspirasyon? Di babalik siya dun sa tatay niya, etong problema. Iba na po ang panahon ngayon, hindi na katulad ng panahon ng tatay niya, na kayang-kaya niya ang militar at kayang-kaya niyang takutin ang taong bayan. Paano yan? Disagree, Sir Wilson. Pero pakinggan natin si Sir Wilson. Sabi niya, charter change can enable policies that encourage economic growth and better governance, but poverty reduction still depends on education, healthcare, rural development, and social protection and fair economic distribution. I think I agree doon sa iyong sa iyong bat. Ang tingin ko kasi, nung panahon kasi ni Duterte, he showed us the way. Sabi niya, alala ko yan kasi nasa radyo ko na. Ito yung executive order. Tignan nyo. Yan ang mga industriya kung saan may limitasyon at niliwanag kung ano lang ang mga industriya ang required ng 60-40 at anong industriya ang required ng 90% and 100%. Hindi ko nabanggit, extraction of natural resources. Dahil ito rin ay limited resources, nililimita yan sa 100% Philippine-owned. Sabi ni Shian, na-miss ko live ninyo ni Miss Sasper. Please do more live together if okay lang naman po. Ay, subject yan sa oras ni Madam Sas. Alam niyo naman, willing na willing ako. Basta andyan si Sas, pinapaakyat natin yan. No restrictions on her. At kahit anong topic ang gusto niya, siya masusunod. Alam mo naman, nakakaya ko ba namang hindi anang Sas? Di ba? Sabi ni Ras, isa po ba kayo sa napahanga sa interpellation kay Robin Padilla? Nakahanga ang lalim ng pinanggalingan niya galing talaga sa ground. Kay Robin Padilla, paki-explain po, ano ba ang sinabi ni Robin Padilla? And by the way, hindi po interpolation yan. Ang ibig sabihin ng interpolation ay may siningit. Para siyang intercalation, ganyan. Interpellation po, ang debate kapag sa legislature. O vocabulary lesson po sa lahat ng nakikinig. Huwag po ninyong iisipin na ang interpolation is the same as interpellation. Ang interpellation po, yun yung debate. Yun po yung sinasabi natin ginagawa sa Senado o sa Kongreso. Sabi ni Demystifying Maria, Ma'am, gusto ko lang sabihin, ang ganda ng picture nyo. Okay, next. Nagutom sila during PRD's time so they cannot allow another Duterte presidency who time and again PRD's been saying, be careful with that woman, she's dangerous. Huwag niyo siyang gagalitin. Sabi ni Rain, heinous crime ng underage na ibaba ang edad. Mali po yan. Hindi po yan gusto ni Presidente Duterte. Ang gusto niya ay maayos na pagpapatupad. Kasi, ang ginagawa ng juvenile justice law ay tinatanggal, pag hinuli yung bata, automatic, ito yung execution ng batas, automatic nire-release yung bata. Either nire-release to the barangay captain o back to the family. Ito yung problema. Pag back to the family, kadalasan yung family yung may issue.
Kadalasan nanggagaling sa mga abusive households, pabaya na households, o households who are so poor na walang oras yung mga magulang na matutukan ng kanilang anak. The state has to step in para sa mga ganyan to ensure it. Kaya nga ang ginawa ni Presidente Duterte, tinutukan ng edukasyon. Kaya ayan, nagkaroon ng free tertiary education at inayos ang 4Ps para condition siya, conditional cash release. Ang kondisyon, dapat pumapasok sa school yung mga bata para makatanggap. Hindi perfect yung sistema dahil sa dami ng mga local na politicians na minsan hopeless. But the point is, tama yung polisiya, tama yung kanyang palakad. He wanted to make it, the conditional cash release contingent. O ang condition sine qua non ay pupunta sa school at papasok ang mga bata. Sabi ni Den, kahit sunugin mo, naman very protective tayo kay BP. Nung buhay si Ma'am Inday, si Ma'am VP, o kaya balatan mo pa kaluluwa niya, hindi yan mangangamoy talo, kaya sinasadlak siya sa dusa ng mga losers kasi nangangamoy panalo na sa 2028. Ay, wag tayo magre-relax ha. Alam natin na ito po ay ito po ay yung ginagawa sa kanya. Merong iba naman dyan naniniwala. Yan, sabi ni Ma'am Grace, maganda itong sabi niya. No problems with charter change if the people who will stay in power really care for our country and our fellow countrymen. Isa lang ang nakita kong presidente na tunay na nagmahal at totoong nagsisilbi sa ating bansa. And that's FPRD. We miss and love you, Tay. We always pray for you. Stay strong and healthy. Mukhang bawal ako pa iyak yan. Mankia Puences, nasa Alaska siya. Abangan niyo po, mag-martial law din yan pag malapit na termino, gulo pa rin yan. Well, tututol tayo dyan. Sabi ni Loser, ayon sa bagong presidential survey ko, lelat na naman si Honti at Tambi, watching from Boston, Massachusetts. O, yung ganda dyan sa inyo. Alam niyo yung makasaysayan na simentero dyan, gustong-gusto kong puntahan na. Sabi ni Ras, ang nakakainis lang po, dun si Kiko, di niya makuha yung point ni Robin. Parang mas mahalaga sa kanya yung ego niya. Well said, sir. Well said. Sabi ni Ma'am Rain, gusto ko po rin si Senator Padilla magkaroon ng sariling kulungan ang batang nakagawa ng heinous crimes. Ay pag heinous crimes, ibang usapan yan. Kasi titignan mo muna, ang bata ba na ito, yung sobrang talino na alam niya kung ano yung consequences ng kanyang ginagawa. Kapag merong ganun, dapat i-try yan as an adult. Agree naman ako doon. Kasi may mga instances na alam ng bata na mali yun at ang isip niya ay very advanced. Ibang usapan yan. Pero para sa akin, reformatory muna. Ang bata po, mababago mo pa yan. So kapag sila ay naging, merong conflict with the law, ibig sabihin yan, may problema na. Either problema sa pamilya, problema sa school, whatever. We have to take them out of the dangerous situation dahil pupunta sila sa lugar na mas mapeligro. So yung mga yung mga, di ba noon merong mga tinatawag na either juvie hall or reformatory schools. Kailangan magtayo tayo ng ganun. Tatanggalin natin yung bata doon sa mapeligrong sitwasyon at ilalagay natin sa mas safe na sitwasyon para doon maaari siyang makapag-aral, mayroong direktiba, mayroong gumagabay. Ang mga bata, hindi wala pang criminal minds yan. Yun ang hinahanap natin. Yung nagkakaroon lang po kasi magiging punishable yan as a crime pag mayroong tinatawag na criminal intent at mayroong isip na may malis, ito ang intensyon niya ay gumawa ng masama, manakit at alam niya yung magiging resulta ng kanilang ginagawa. Ang ginagawa ng mga drug lord, gagamit ng minor de edad na bata para sa ganun, yung bata absuelto. At dahil kadalasan yung bata lang ang witness, pag pinauwian ng pulis, kaya mali yung ginagawa nila, pag pinauwian ng pulis, sino na ang mag-witness? Diba? Yun yung reason kung bakit sila pinapauwi. Sabi ni Jay, wait ko lang mainstream media kung paano nila bubulaklakan yung issue ng Chacha para magmukhang mabango. Sabi ni LD, talagang dapat na bantayan ng mga yan para paggising natin kinabukasan ay maiba na. Hindi po tayo dapat maging kampante. Totoo yan. Lalong-lalo na din sa pagpuprotekta natin kay Vice Presidente Inday Sara. Sabi ni Randy, kasi si Kiko, silos na silos kay Robin. Grabe, na showbiz pa tayo. Showbiz chismis. Sabi ni Joseph, 26.7 billion from the AKAP of DSWD, anomalyang blanco.
500 billion flood control, PhilHealth, PBIC. Correct. Sabi ni Ray, hindi po ba pwedeng pag nasa tamang edad na sila harapin na nila yung kaso nila? Depende nga yan kung sila ay may discernment. Yun po kasi yung nasa batas, mami. So, ang gusto ni Sir Robin, babaan ang criminal liability. Hindi ako sang-ayon doon. Ang gusto ko, o sige, kahit sabihin pa natin, kahit anong age yan, ang kailangan i-address natin yung peligrong buhay ng bata. The state interest kasi ay doon sa bata dahil menor de edad yan. Ang sinasabi kasi, ang ating sibilisasyon, ang lipunan natin, ay nakatutok sa pagpoprotekta doon sa pinakamahihinang miyembro natin. Yung mga sobrang tanda, yung mga bata, yung mga walang gabay, yung mga sobrang mahirap ang buhay. The level of civilization is judged on how you will protect the weakest members of society. Alam nyo ba? Sino ba yung nun? Yung author ng Gorillas in the Mist. Yung isang sikat na anthropologist. Tinanong siya, kailan nagkaroon ng sibilisasyon? Kailan naging humane o human ang mga Homo sapiens? So, ano yung oldest example of civilization? Alam niyo kung ano? Meron nahanap na fossil ng buto ng tao na gumaling. Healed yung bone. No, not Diane Fossey. I think Margaret Mead. So, the healed bone. Bakit? Bakit yun ang sign ng sibilisasyon? Yung napakatanda, more than 10,000 years old, it should be about 10,000 years old. Ish. Okay? Na buto ng tao na nag-heal na. Or buto ng isang older member ng society, mga buto ng mga matatanda. Yan ay mga simbolo ng pag-advance, Jane Goodall, okay, ng society. Bakit? Kasi pagka na in societies, tinatawag na hindi na natin tinatawag na Stone Age or primitive age, ha. Ang tawag natin ay deep time. Doon sa mga sinaunang panahon, kapag nabalian ka ng paa o ng binti, ng leg, lalo na your femur or your tibia, kapag yan ang naputol, hindi ka na useful sa iyong grupo, sa iyong community. Hindi ka makakahan, hindi ka makakalakad. Kailangan may tumulong sa'yo. So kung mayroong tao na miyembro ng community, na balian ng paa, kung siya ay iniwan, hindi pa tayo naka-evolve masyado. Pero kung siya po ay kinuha, inalagaan, may nag-alaga sa kanya, kahit siya ay mahina na, kahit maliit na ang contribution niya to society, dyan tayo umangat. Dyan tayo humiwalay talaga sa buhay ng mga animals. So, sa atin, we don't punish children because their brains, they're not developed enough to understand the consequences of their actions. So, but what we do is, we have to implement the law so that hindi sila makakagawa ng masama. Of course, we have to take them out of society to protect society and to protect them. But it doesn't have to be jail. Diba? Kasi pag nilagay mo ang isang minor de edad sa kulungan with adult prisoners, you're just creating another hardened criminal. Now, kung gusto natin na makapag-create ng mas payapang lipunan, aalagaan natin ang pinakamahihinang miyembro ng ating lipunan.